Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy. Uy, ang babaeng cowboy. Grabe ka naman. Ang babaeng cowboy. May baril, walang bala. May bulsa, meron namang pera. Iniba mo yung lyrics dun sa part na yun. Bakit? May pera ka naman talaga. Sapat lang. Good morning, DJ Lindsay. Isa magandang morning sa pinaka-poging morning DJ sa balat ng lupa. Wala akong pera ha. Wala akong pera, panlibre ng hatcho ko ngayon. Ayaw nga, ano ba yan? Alam mo, ikaw kasi, ikaw yung madaming pera dito. Ikaw yung madaming racket, ikaw yung madaming endorsement. At marami din akong tinutulungan, excuse me. Isa na ako doon. O tama. Na dapat mo akong tulungan, di ba? So, ngayon, since ako nagugutom at gusto ko ng kape, tulungan mo ko. Kaya, hindi ka pa humihingi kahapon, binigyan na kita. Humingi ka? Hindi mo nga yata ininom eh. Nakita ko doon, nakatambay lang kahapon hindi ininom ko yun. Kasi may tinuturuan pa ako. Okay. Busy pa ako. Ininom ko yun nung lunch, okay? Lunch. Gusto ko yung lunch. Diba? Social ko doon, no? Kala mo pera. Yeah. Pero yun nga, salamat ha. Okay lang. Nakakahiya naman. Ka ba? Kaya dapat, kapag marami ka nakaka-LL ka din, kahit di na ako humingi, dapat bili ka din. Oo naman. Ano ba gusto mo ngayon? Huwag nga alam kung ano tayo ngayon eh. Medyo dry tayo ngayon Tagipit tayo ngayon. Oo. Anong date na ba ngayon? Ados pala. Ados. So next week pa yung sahod natin. I think it's Wednesday. Tama nga ako. It's a perfect. Ang tagal pa. So yun, wala pa tayong pera. At the same time, nagtitipid din nga ako. Kasi nga malapit na ang concert, ang bilihan ng ticket ng concert ni Neo. Kailan nga ulit yung ano nun? Sa July 6. July 6. Oh my gosh. So syempre, 4 Cambats to go. Medyo may kamahalan, no? So ayun, mag-iipon muna ako, magtitipid muna ako. Titipirin ko muna ang aking sarili. Diba? At yung ticket na bibilin mo, isa lang. Bakit? Siyempre, isa lang katawan mo. Aba, di ba pwede magsama ng isa? Sino isasama mo? Secret. Walang clue. Alam mo, kung date man yan, hindi ako bilib sa mga sobrang gumagastos na lalaki on first date. Hindi ba pwedeng kasama ko yung kapatid ko? Sige, lilibre mo yung kapatid mo? Sa kunat mong yan sa kapatid mo? Anong makunat sa kapatid ko? Seryoso ka ba? Bakit? Sabi mo kahapon, di mo lilibre yung kapatid mo dahil may jowa siya. Hindi ba ako galante sa kapatid ko? Aba, sa taong mahal ko? Nasa kabilang linya po ang kapatid ko. Hello! Charing. Hoy, pag nagsabi yan yung kapatid ko, binibigay ko kagad. Okay. Like for example, nung nakaraan niya lang, di ba? Nung last concert ni Neo, hindi ako pumunta. Sino pumunta? Kapatid ko tsaka boyfriend niya. At masama ang loob mo nun. Hindi masama ang loob ko nun. Yes, sabihin na natin kasi nga hindi ako nakanood ng concert ni Neo, no? Pero happy naman ako na nalibre ko yung kapatid ko tsaka boyfriend niya kasi nag-enjoy sila. Ganun yun. So ngayon, ilan nga yung tickets na bibilhin mo? Bakit ba? Nagtatanong lang naman ako. 2, malay mo may kadate ako nun. Tapos ikaw yung sasagot ng ticket nung kadate mo? Ako nagyaya eh. Alam mo para sa mga lalaki, mas maganda siguro kapag mga ganyan. Halimbawa, nandiligaw kayo sa isang babae, tapos alam mo na gusto ka rin ng babae. Mas maganda na hindi ka masyadong all out. Kasi, ang explanation ko dyan is, baka ang magustuhan niya is yung pagiging galante mo at hindi ikaw mismo. Hindi naman, ito naman kasi, ako naman kasi yung nagyaya, so dapat lang nailibre ko siya. Oo naman. Pero kung may capability naman siya to spend for herself, why not? Paano ko sabihin niya na, hindi, sige, okay lang, I can pay for myself. I have money. Wow. Ipipilit mo pa rin. Siyempre hindi. Kung yun ang gusto niya di ba, mag-away pa kami. Di ba, wala pa ngang date, di mag-away na agad kami. Hindi, pero pag gentleman, no, I know you have your own money, but I insist. Di ba, ganun lang din ako. Ganun lang, gentleman. Pero hindi dun sa mga... Ano na talaga mag-talk talaga. Alam mo, kahapon, pinagalitan mo ko. Alam ko. Sinigawan mo ako. Kasi tigas ng ulo mo. Matigas naman talaga ulo ko. Ay, naku. Galit ba? Bakit? Oo naman. Pero yun na nga, bakit? Gentleman ako ganun lang yun. Pero naman, dun sa mga, may ano ka naman, may konting, alam mo yun, may return of investment naman. Hindi ka mabigyan ng...
Nagiging personal itong usapan natin. Yeah. Hindi. Ito naman kasi, kaya ako bibili ng dalawa, no? Kasi ililibre ko yung boyfriend ng kapatid ko. Wow! Oh. Ililibre mo yung boyfriend ng kapatid. Why? Bakit? Ganun kayo ka-close? Hindi naman ganun ka-close. Gusto ko lang sumayang yung kapatid ko. At gusto ko lang humiwalay sa kanila. Yun kasi. Ayoko naman kasi kasama ko yun sila, di ba? Na to the point na third wheel ako. Oh, ayoko naman ng ganun. Kaya 2 ticket yung bibilin mo para may pang-ticket yung jowa ng kapatid mo. Ba't hindi siya bumili para sa sarili niya? Wala daw budget. Problema mo ba yun? Gusto ko, basta. Wala. Hindi kasi gusto ko kasi dun sa Alam mo yung kaibigan mong pakialamero sa buhay na may buhay. Kasi yung gusto ko kasi, no, andun ako sa sa medyo malapit. Kasi eto nga kasi, si Neo kasi, part of my life din naman growing up. Naman. 'Di ba si Neo, no? So ayun, at gusto ko rin naman talaga yung songs niya. So ngayon, gusto ko dun sa medyo harap nakita ko siya kasi nga ayun, unang concert ko siyang napanood dati nung bata ko. So ayun, gusto ko medyo malapit ako sa kanya. And since hindi nga ako nakanood nung nakaraan, no? So ayun, parang treat ko na lang din to sa sarili ko. Oo naman. Tsaka, hello, ang dami mong sacrifice. Diba? Kaya, you deserve naman yan. Diba? Deserve mo. Deserve ko. Di ko lang alam kung deserve nung pagbibigyan mo. Po, jowa nga ng Sige. Oh. Masyado mo akong, huy, ako to. Ako to. Partner, ako to. Ibang tao ba yung kausap mo? Kilala mo na ako, ha? Excuse me, dadaan ako. Parang, kilala ka. Bakit? Tingin mo ba sino pa ililibre ko? Don't even go there. I wouldn't go there. Baka mamaya may babanggit ako dito tapos mag-friendship over tayo. Hindi. Alam ko naman na hindi mo ko ilalaglag. Alam ko naman na hindi mo sasabihin yung mga ganong bagay, di ba? Paano kung may biglang dumating sa buhay mo tapos siya yung mag-insist naman libre sa'yo ng Neo concert? After nun, meron pa kayong free hotel. Meron ka pang free hotel. Ay, wow. Tapos kinabukasan, meron pang free breakfast. Ay, wow. Ganyan. At doon na lang ako. Diba? Paano na ako may ganun? Sana nga, no? May mag-effort sa'yo ng ganun. Ay, wow. Edi go. Go for it. Sobrang sobrang special yung mafe-feel mo. Pero ako lang mag-isa doon sa hotel. Ha? Hindi, syempre, magbabanding kayo. Hindi, kasama ko na. Magbaband naman kayo. Ako lang mag-isa doon. Magkahiwalay naman kayo ng room. Whatever you feel like doing, okay lang naman sa kanya. Pero all expense paid by her. Ay, sige, okay lang. Go lang. Diba? Oo. Kasi syempre, lilibre na ako ng concert. Pero dapat magkasama kayo sa concert. Ay, okay lang. Walang problema. Oo. Ang taray, no? Isipin mo, no? Concert yun ng taong gusto ko, di ba? Ng singer na gusto ko. Tapos libre pa. Tapos may libre pang hotel. Di ba? Tapos libre pang breakfast. Oo. Choosy pa ba ako? Di ba? Tapos sundot hatid ka pa. Sundot hatid pa. Di ba? Sundin mo ako dito sa stasyon, tapos pag-drive mo ako papunta dun sa concert. Di ba? Di ba? Tapos libre mo na rin ako ng steak. Paano kung may ganyan nga, no? Ipagdasal mo yun, malay mo naman. Hindi, kahit yung na lang, yung concert na lang, tapos dinner. Yun, mas maganda na yung ganun. Oy, crush, gulatin mo ako. Surprise. Yakagin mo ako. Pumunta tayo sa concert, di ba? Tapos bayaran mo lahat ng expenses. Apakapal ng mukha mo, no? Wala lang naman. Diba? Naisip lang naman natin what if. Kasi yung pinag-uusapan natin madalas ikaw yung manlilibre, ganyan, ikaw yung ikaw bibili. What if may biglang dumating sa buhay mo, tapos siya naman yung bibili ng lahat-lahat for you. Kasi alam niyang ikaw lagi yung nagbibigay sa mga taong mahal mo, sa taong gusto mo. Pero ito, no, kadalasan sa mga nasasabi natin dito, wala akong pera, di ba? Hindi ako galante, kuripot ako, no? Pero hindi po talaga ganun ako sa totoong buhay. Oo. Totoong buhay po kasi, kapag taong gusto ko, galante po ako. Kuripot ako sa mga tropa ko, oo. Ay, sa sarili ko, oo. Pero sa taong mahal ko, hindi. Ewan ko na lang. Ayaw ko na lang mag-talk. Siya nga eh. Ayaw ko na lang talaga mag-talk. Alam po yan ni DJ Lindsay. Ayaw ko na lang. Ay, bumati muna tayo bago natin puntaan yung yung problem mo. Narinig ko kanina. Ang kati ng ilong ko. Hala, pag ganyan nagkakapera daw. Alam ko tatangos. Wow! Bakit mo naman gustong tumangos? Bagay naman sa'yo yan. Kati. Elizabeth, maligo ka kasi tsaka maglinis ka ng kwarto mo. Hoy, naligo ako at naglinis ako ng kwarto ko. Ibig sabihin, maalikabok. Hindi. Malinis nga kwarto ko. Pumunta ka pa dun. Dito. Uy, ayoko. Baka mamaya. Uy, no. Baka dito kailangan mag-disinfect. Or baka may kulangot lang ako. Charot. Baboy. Good morning sa
mga nandyan po nag-aalmusal, pasensya na po baboy si Toby. Uy! Hindi naman. Ay, wait. Ito na nga. Batiin natin si Ate Elizabeth, si Echo. Hello. Kay Maria. Jose, mabait na kasi si Kuya Toby. Oo naman. Mabait naman talaga ako. Si Joel Pareño, tsaka si RJ Kim. Walang araw na hindi ko naririnig tong si Toby na laging walang pera. Ayan. Nakakahawa ka. Tigilan mo Nakakahawa na ba ako? Sige, sabihin ko lang, mayaman ako, madami akong pera, may 10 milyon ako sa bangko. Alam mo, mamaya baka magtampo yung pera sa'yo kasi lagi mo sinasabing wala kang pera pero totoo meron naman. Sabi wala ko lang sa budget. Kanya, mga pangga, sabihin mo konti yung pera mo, hindi yung walang pera. Ang ano kasi, ang ibig ko May sabihin konti. kasi doon, ang ibig ko sabihin kasi doon sa walang pera ay walang budget. Oh, edi yun lang yung nasasabi ko. mo, hindi yung walang pera. Hindi walang budget. Yun, for that. Pero that, may nakatabi, ibig sabihin may konti. O sige, walang budget. Okay na. May konti. Masaya na kayo. Konti lang. May konti. O. Ayan, Okay na. may iba naman. Congratulations and ay Toby. Pero Ano ito na nga. Ano yung tawag dito? Yung ating problema, no? Sa ating sender. Ano ba yan? Eto nga kasi. Si sender babae. Tapos nagdududaw sila ng kanyang jowa, no? Kaso nga lang itong si ate girl, may ini-imagine iba. Ah! Anong ini-imagine? Ibang Tropa tao? ng kanyang boyfriend. Oh my gosh, no. Ang bad naman. Ang tanong niya mismo, no? Ano ba ang mararamdaman ng lalaki kapag ganon yung nangyari? Ikaw, anong mararamdaman mo? Aba ako, sisikuhin ko yun. Elbowin ko yun. Ganun ba? Iba pala Chinok ini-imagine mo, ha? Uy, nakakaloka. Pero ang sakit nun. That's very disrespectful, I guess. Oo. Kasi isipin mo, nagme-make love kayo di ba? Nagwawata-wata festival kayo. Nagbabasaan kayo, di ba? Uy, oo. So ayun na nga, di ba? Ang sakit nun na yung taong mahal mo, no? Naman. Iba ini-imagine kapag nagdudo kayo. Kapag nagme-make love kayong dalawa. Ang fangit nung part na yun. Fangit I don't talaga. Like. Yeah, it's so fangit. I don't Ma-F. like it. Oo, I don't like. Na-experience mo na yung ganyan? Yung Abay, tipong nag-confess sa'yo. Sa wagay, hindi naman lahat ng babae Abay, sana naman eh. hindi, no? Diba? Diyos ko. Yung tipong ikaw yung yung kawata-wata niya tapos biglang I-imagine, iba pala diba? yung nasa isip niya. Mas matindi pa dito kung masabi niya yung pangalan nung ini-imagine niya. Paano yun? Diyos ko, ang sakit nun. Paano? Example. Nagdalawang isip siya kung gagawin niya. kung ikaw na lang kaya gumawa since ikaw yung babae. Ako yung nag-unang nag-request. Ay, hindi, ikaw yung babae. At ang ating topic, no, babae yung gumawa. So, how? So, sino yung iniisip ko dito? Bigyan mo ko ng example. Direct. Teka. Direct, pakifocus. Teka, mag-isipan ko muna. Baka mamaya kasi malinti ka naman ako kay Kuya Romel. Oo nga pala. Nakalimutan natin ang ating mga estado sa buhay. So, ganito na lang. Ako na lang ulit, ha? Oh, ikaw Sige, na lang. ako na lang. Oo. Anyway, so kunwari ako, no? Ako yung loko-lokong lalaki na kung saan nag-i-imagine ng ibang babae Oo. habang nagdudu. Ginagawa ba yan ng mga lalaki? Abay, hindi. Ako hindi. Oo, kung sino yung ko, yun. Mamatay? Abay, oo naman. Okay. Mamatay. G. Okay. Mamatay bigla. Pero anyway, ayun na nga. Ayoko ng ganun. Halimbawa, yung pangalan ng babae na kawata-wata mo is Lorraine. Lorraine. Oo. Tapos yung isang iniisip mo ay Sina? wait. Ayusin mo, ha? Nick. Ayusin mo yung pangalan. Wait lang. Magsa-search ako ng pangalan dito. Ayusin mo para pangalan. kakaiba at walang maisip yung mga bamay. May babalikan tayo nakapangalan pala ng Patay tayo. ng mga part ng past mo, di ba? Huwag naman ganun. Sige, wag na lang kaya. O, Lara. Hoy! Wag naman! Sasapakin kita dyan. O, bakit ayaw mo? Wag! Bakit? No, it's a no for me. Ang iniisip mo na pangalan ay si Riley. Ba't tunog lalaki? Ay, hindi. Sige, iba na lang. Hanap tayo ng pangalan dito. Crystal Rush. Grabe naman, pang naman. Crystal na lang. May rush pa. Sino ba? Yun nga yung pangalan. Masyado ka naman Ba't naman nakikialam. Crystal Rush? Basta, mga sikat yan sa mundo ng showbiz. Nyorn star yan, no? Aminin mo. Brianna Beach. Ay, dalin. Sabi ko na nga ba eh. Naiisip mo eh. Nyorn star yan, no? Para safe tayo. Hindi natin, baka mami ma-mention mo yung pangalan ng ex mo o edi yari ka dun sa, di ba? Ba't ni lang Maria?
Ang daming Maria sa ano. Oh. Ang daming Maria sa Pilipinas. Maria Osawa. Daho. Charing. Hindi mo kilala. Wow. Ay, kilala ko yun. Ikaw? Nandito pa ba siya sa Pilipinas? Hindi ko na alam eh. Diba? Hindi ako updated sa kanya. Bahala ka na nga. Binigyan ka ng pangalan. Ayaw mong gamitin. Or Mia. Bahala ka. Mia. Sige, halimbawa, yan na kayo. Punta na kayo sa, nasa exciting moment na kayo. Mag-careless whisper ka naman dyan. Mga copyright tayo. Huwag tayong ganyan. Ay, ganun ba yun? Oo. May na lang naman. Copyrighted yun. Ito namang si Mr. Content Producer. Ay, hindi. Ito na lang kasi. Meron naman kasi tayo ditong tawag dito. Meron naman tayo kasi bed dito, di ba? So, eto na. Sige na. Ipasok natin to, Lindsay. Ano yan? Oh, yeah. TT in the morning. Why? Ang aga-aga ha. Tell Toby in the morning. Di ba? Okay. Handa ka copyrighted. Handa ka pala. Handa ka pala. Oo naman. Ako pa ba? Toby to eh. So anyway, ayun na nga. Halimbawa. So ikaw mag-set ng setting. Ikaw mag-set ng mood. Wala kasi hindi ako magaling sa ganyan. But anyway, ayan na. Nakikita mo na siya. Pumasok mo kayo sa kwarto. Pasok. Tapos, kinikiss mo siya. Tapos, dalang-dala ka na sa mga nangyayari. Tapos, ayan na nga. Yeah. Huy, hello po. Sa mga otoridad na nakikinig sa amin. Ayan na nga. Tapos, isigaw mo na lang yung pangalan. Pero ang pangalan ng kawata-wata mo ay si? Mia. Hindi. Ano na ba? Yan, hindi na agad na Teka, Wala na, nasira. alimutan ko Sorry na na, Derek. Take 69. Okay? Bastos talaga. Ano na naman? Dali na. Anong pangalan ng jowa mo? Crystal. Crystal. Halika dito. Doon tayo sa kama. Bakit? Doon lang tayo. Magpapahinga lang tayo. Pahinga lang ba? Papahinga lang tayo. Ano gusto mo? Massage? Gusto ko neck lock. Neck lang? Akong bahala sa'yo. Sige na. Sige na. Punta ka na doon. Tapos? Mag-ready lang ako, ha? Sige. Hubad. Ako Ako nang bahala sa'yo. Gusto mo ba ako na magtanggal? Iya nga ako. Huwag ka na mahiya. Tayo lang to. Uy, dalian mo na. Nawiwili ka dyan. Nasa umaga tayo. Eto na. My name is... Crystal. Crystal. Who's your mommy now? Mia. Hi! Ay, sorry. Sino si Mia? Si Mia. Yun sa ML. Sino pinaglaloloko mo? Sa ML lang yun. Ayoko na! Hindi. No! Yung sa ML lang Alis yun. na ako! Bye! Wag naman. Hindi! Alis na ako! Wag. Eto na, naglalakad na ako! Mia, ay, Crystal. Hindi! Halika dito, Crystal. Walang yaka, Robert! Robert. Sino si Robert? Robert naman. Oo. Ayun na nga. So ganun siya. Pero ang katotohanan Ang sakit nakaka-bad nun. trip talaga Oo. yun kapag ganyan. Di ba? Sobrang sakit nun kasi nga naman yung yung partner mo, di ba? Isipin mo, taong mahal na mahal mo, iba yung masasabi niyang pangalan. Oo. Oo. Kasi syempre, di ba, imbes na kayo yung nagbe-make love, di ba? Kaya nga tinawag na make love eh. Di ba? Making love to each other, no? So, ibig sabihin, meron siyang lihim na pagtingin for the friend. Siguro, no? At masakit pa dito, siguro ito yung pinaka-close friend nitong tropa niya. Kasi pinakilala eh. Oh my gosh. Oo, di ba? Isipin mo, close friend mo, nagugustuhan ng ng taong gusto mo. Jowa mo. Ay, naku. It's a no for Oo. me. At para sa akin, no? Makikipag-break ka kapag ganun? Oo naman. Yun ang sasabihin ko eh. Kung yung magiging girlfriend ko ganun, no? Iba yung pangalan na sabi or ini-imagine niya or inamin niya sa akin na ini-imagine niya yung tropa ko. Ay nako, halika dito. Kisa tayo. Goodbye. Doon ka na. Magsama kayong dalawa. What if hindi naman yung pangalan nyo nabanggit? Halimbawa, ang tawagan nyo mahal. Tapos nabanggit mo Han. While doing the wata-wata. Siyempre mag-overthink ako nun. Oh. Kasi what if, no? Mahal yung tawagan nyo. Tapos bigla niya na-mention Han. Oo. Pero lusot yun eh. Bakit? Katunog sounds like eh. Han. Di naman. Uy,
Tawagan nyo mahal, di ba? Hindi. Nabasa ko lang yan before. Yes. So ikaw, ito, bilang babae, what if, no? Kasi kayo yun yung mga sensitive sa mga ganyan eh. Sa mga tawagan eh. Naku, baby, overthink malala ako pag ganyan. Iiyak na lang ako siguro. Iiyak na lang ako. Kasi isipin mo, no, tao mahal mo, tas iba yung nasabi sa yung tawagan, di ba? So paano yun? Like for example, you're doing something, no? Nag-wata-wata festival kayo. Tapos natawag kanyang Han. Kiss, baka maiyak na lang ako. No. Ang sakit. Masakit din. Yan. Wala, na makikipag-break siguro ko kasi hindi na mawawala sa isip ko yun eh. Diba? Pero what if nadulas lang naman talaga? Like for example, meron siyang narinig na Han yung na sinabi nung tao sa TikTok, 'di ba? O Han, ganun. Hindi pwede mangyari yun. Di what if nga lang, pwede yun. Kumbaga nagkaroon lang recall sa sa utak niya. Kasi syempre, 'di ba? What if nagpakasal kayo? Binabalak niya na natawagin kang Han na lang instead of mahal. Wala, ano yun? Bigla-bigla siya magbabago ng tawagan, ng term of endearment. Syempre kapag kayo ay mag-asawa na, 'di ba? May tendency na mag-iba 'yon. Hindi kung anong tawag niyo nung una, yun pa rin tawag niyo hanggang nagpakasal na kayong dalawa. Okay, sige, ganun din pala. Siguro kung halimbawa ikaw yung jowa ko tapos bigla nagkamali ka ng tawag sa akin, wala, break na agad kasi hindi ko kakayanin yung overthinking. As in talagang mapaparanoid ako niyan. Diba? Bakit? So pag sinabi niya tapos nag-explain naman siya kasi yun yung dati namin tawagan. So paano? Nagwawata-wata tayo tapos yun yung tapos yun yung naiisip mo, siya ba yung naiisip mo? Oo, magkakaroon ka pa naman ng imagination, no? Kasi syempre may history na naman sila, 'di ba? Na kung saan eto yung ginagawa din nila, no? 'Di ba? So ikaw may imagine mo pa na ginagawa nila 'yun. Oo, and it's really parang annoying tsaka disrespectful para sa'yo bilang jowa. Tama ka dyan. So yun ang mga panggano. Wag na natin gawin yung mga ganyan. Mag-imagine pa tayo ng ibang tao. Kung sino yung kasama natin, kung sino yung wata-wata festival natin, yun lang dapat ini-imagine natin lalong-lalo na kung kayo ay meron jowa at asawa. Dapat hindi na kayo nag-i-imagine ng kung sino-sino pa. True, diba? True. Mapa-artista man yan, Norn Star, or kahit na sino pa man yan, no? Dapat wala na. Dapat apple of the eye nyo lang is yung asawa nyo, partner nyo mismo. Siguro sasabihin ng iba, ideally, oo, pero dapat, alam mo yun, wag na lang kayong gumawa ng kahit anong kalokohan siguro. Kalahog na gawin yung wata-wata. Uy, kailangan nyo. Diba? Nagulat ako, sa'yo pa talaga nang galing yung ganun. Yung intimacy, kailangan yun. Pero sana, alam mo yun, exclusive siya doon sa inyong mag-asawa. Tapos dapat kayo lang talaga. Diba? Make love nga tawag Make diba? love Sana tsorbahan na lang yan, diba? Ay, nako. Wala lang. Anyway, eto na mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for our next song, para sa mga pangga natin diyang nahanap na ang kanilang panghabang buhay. Ayan, Sakta Budlo with the song Habang Buhay. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo.